magpapakinlanlan. Ang iyong pangalan, ang iyong paboritong pagkain, ang kulay ng iyong mga mata at iyong buhok, ang kulay ng iyong balat at marami pang iba. Pero walang makatutumbas sa wikang iyong sinasalita. Noong ika-4 ng Hunyo taong 1946, naging opisyal ang wikang Pilipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Subalit, nang inaprobahan ni dating Pangulo Benigno Aquino ang programang K-12 bilang pagtugon sa napapanahong sistema ng edukasyon, biglang nagbago ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Noong Abril taong 2015, naghain ng TRO ang Korte Suprema upang panandaliang hintuin ang layunin ng CHED na tanggalin ng asignaturang Filipino hanggat wala pa itong maayos na hatol. At noong Hunyo taong 2017, napagdesisyonan ng CHED na huwag nang ituloy ang pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Salamat kay Ginoong Manuel L. Quezon na naging kilala bilang ama ng wikang pambansa dahil siya ang nagsulong ng ating wikang pambansa. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Pilipino. Binigyang pangalan ang wikang pambansa bilang Pilipino taong 1987 na mula sa Pilipino taong 1959 na hinango sa Tagalog taong 1876. Naging lisensya ng iba't ibang scholar ang wikang Pilipino. Katagang ito ng Constitution upang sila ay bumuo ng iba't ibang patakaran sa pagbigkas at pagsulat, lalo na sa paggamit ng spelling sa Pilipino. Dahil sa probinsyang ito na ang wika ay nalilinang, naging laganap ang tahasang paggamit ng Pilipinas para sa pambansang Pilipinas. Gayon din ay ginagamit ang mga letrang C, F, J, N, Q, V, X, Z sang-ayon sa kani-kanilang pansala ng spelling at dahilan ng wikang pambansa ay hindi paganap dahil sa ito ay nalilinang. Sa makatwid daw ay wala pang konkretong batayan kung ano ang dapat na gamitin, kung kaya't malaya ang sino man na gawin kung ano ang sa palagay nila na nararapat. Komisyon sa Wikang Pilipino. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay ang opisyal na lupong tagapamahala ng wikang Pilipino at ang opisyal na institusyon sa pamahalaan na inatasan sa pagdilinang, pagpepreserba at pagtataguyod ng mga iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. Tinatag ang komisyon ay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987. Itinatag na Batas Republika 7,104 ng 1991. Pinalitan ng komisyon ang linangan ng mga wika sa Pilipinas na itinayo noong 1987 na pumalit naman sa mas lumang surian ng wikang pambansa na itinatag noong 1937 bilang unang ahensya ng pamahalaan upang paunlarin ang isang pambansang wika ng Pilipinas. Narito ang nilalaman ng artikulo. Tayo ay may register at marayki ng wika. Ang Pilipinas ay binubuo ng napakaraming dialekto na nagiging sanhi upang magkaunawaan kahit nasa iisang lalawigan lamang naninirahan. Tulad ng Camarines Sur, iba ang dialekto ng Iriga o Rinconada, Buhi, Bato, Nabwa kaysa sa partido ng kung kaya ang pagkakaroon ng wikang standard ng bansa ay kailangan upang ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng wikang pambansa ay matungkunan.
Ito ang dahilan kung bakit nagbubuklod, nagkakapit-bisig, at nagkakaunawan ang mga naninirahan. Ang wika ay maituturing na arbitraryo. Nangangahulugan lamang na ang wika ay nagtataglay ng tiyak na kahulugan o katumbas, subalit maaari ring magkaroon ng iba pang kahulugan o katawagan sa ibang wika. Narito ang ibang halimbawa sa tao. Maaaring sa Bicol Naga ay sugok, ngunit pagdating ng Albay, ito ay nagiging bunay, Tagalog, itlog, Pampanga, ibon, Ilonggo, itlog. Bicol Naga, dakula, Albay, dakula, Tagalog, malaki, Pampanga, maragi, Ilonggo, dakula. Samantalang ang salitang panira ay pagdating sa Albay ay panuma, Tagalog, ulam, Pampanga, uram, at sa Ilonggo ay sudan. Sadit, Bicol Naga, Albay, saday, Tagalog, maliit, Pampanga, malatik, Ilonggo, gamay. Maduman, Bicol Naga, Albay, adun, Tagalog, papunta, Pampanga, munta, at sa Ilonggo ay makadto. Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay isang simbolismo tungo sa pagkakakilanlan ng bawat individual. Sa pamamagitan ng wika ay nailalabas o naipapahayag natin ang ating mga emosyon at saloobin, masaya man o malungkot. Ginagawa natin ito sa pamamaraan ng pagsulat, pakikipagtalastasan at iba pa. Ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan, heograpiya, antas ng edukasyon, okupasyon, edad at kasarian at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Dahil sa pagkakaroon ng heterogeneous na wika, tayo ay nagkakaroon ng iba't iba pang variasyon nito. At dito nag-ugat ang mga variety ng wika ayon sa pagkakaiba ng mga individual. Isa pang patunay ay ang dialectal na manus kang gamot na hindi kaagad mauunawaan ng kausap. Narito ang halimbawa ng pag-uusap. Mikeni mangan na, magmanus kang gamot. Huwag, di ba sabi ko, manus gamot ka muna? Sinagot ito ng kausap na, ha? Anong ibig mong sabihin? Anong manus gamot? Ang manus kang gamot ay nangangahulugang maghugas ka ng kamay. Masasabi natin ang wika ay dinamiko. Ito ay patuloy na nagbabago habang umiinog at umuusbong ang panahon. Bagaman ang wika ay namamatay, ito ay napapalitan at nadaragdagan. Ang mga pagbabagong ito ay dala ng pagbabagong hinihingi ng pagkakataon at panahon. Heterogeneous na wika. Ang wika ay heterogeneous sapagkat ito ay nagkakaiba-iba ayon sa lugar o heograpiya, grupo at pangangailangan ng paggamit nito. Ito ay pinaliliwanag ng teoryang sociolinguistic. Samantalang ang homogeneous na wika ay ang wika na nagsasabi na ang formal na wika ay iba sa naimbentong wika. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa iba't ibang uri ng variety ng wika. Ito ay ang mga sumusunod: idiolect, dialect, sociolect, ethnolect, ecolect, pidgin, creole at register. Idiolect, bawat individual ay may sariling estilo ng pamamahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa, gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo o tatak ng kanilang pagkatao. Ito ang mga salitang namumukod-tangi o unique. Mga halimbawa ng idiolect: magandang gabi, bayan, ni Noli de Castro. Hindi ka namin tatantanan, ni Mike Enriquez. At ito ang iyong iga, ni Arnold Clavio. Dialect: ito ay ang variety ng wika na nalilikha ng dimensyong heograpiko. Ito ang mga salitang gamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na kanilang kinabibilangan. Tayo ay may iba't ibang uri ng wikang panrehiyon na kung tawagin ay wikain. Mayroon itong tatlong uri. Una, dialect na heograpiko. Ito ay nakabatay sa espasyo.
Pangalawa, dialect na tempora. Batay ito sa panahon. Pangatlo, dialect na sosyal. Ito ay nakabatay sa katayuan. Mga halimbawa ng dialect. Sa Tagalog, bakit? Batangas, bakit ga? Bataan, bakit a? Ilocos, bakit ngay? Pangasinan, bakit Tagalog, nalilito ako. Ngunit yung sa Bisaya, ito ay nalilibog ako. Sociolect, na minsan ay tinatawag na socialect. Ito ay pansamantalang variety lamang. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang particular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Mga halimbawa ng salita. Prepa Pips, ala na ako datong na may ibig sabihin na, pare, wala na akong pera. Pangalawa, oh my God, it's so mainit naman dito. Na may ibig sabihin na, nako, ang init naman dito. Pangatlo, wapace-lock girlash mo, nang ibig sabihin, walang mukha o itsura ang girlfriend mo o kaya ay pangit ng girlfriend mo. Ethnolect, isang uri ng variety ng wika na nade-develop mula sa salita ng mga ethnolinguistang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolect. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. Mga halimbawa ng ethnolect. Bakuul, tumutukoy sa mga gamit ng mga ibatan na pantakip sa kanilang ulo tuwing panahon ng tag-init at tag-ulan. Bulanim, salitang naglalarawan sa pagkahugis, buo ng buwan. Lalaydek sika, salitang iniirog kita ng mga grupo ng kankanae ng Mountain Province. Palangga, iniirog, sinisinta, minamahal. Kalipay, tuwa, ligaya o saya. Ecolect, variety ng wika na kadalasang ginagamit sa loob ng ating tahanan. Ito ang mga salitang madalas na namumutawi sa bibig ng mga bata at mga nakatatanda. Malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Mga halimbawa ng ecolect. Palikuran, banyo o kubeta. Silid-tulugan o pahingahan, kwarto. Pamingganan, lalagyan ng plato. Papi, ama o tatay. Mamsi, nanay o ina. Pidgin, ito ay variety ng wika na walang formal na struktura. Ito ay binansagang nobody's native language ng mga dayuhan. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawa ring magkaibang wika. Sila ay walang komong wikang ginagamit. Umaasa lamang sila sa mga makeshift na salita o mga pansamantalang wika lamang. Mga halimbawa ng pidgin. Ako kita ganda babae. Ang ibig sabihin, nakakita ako ng magandang babae. Kayo bili akin. Kayo na ang bumili ng alak para sa akin. Ako tinda damit maganda. Ang panindang damit ay maganda. Creole, mga variety ng wika na nade-develop dahil sa mga pinaghalo-halong salita ng individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa ito ay naging pangunahing wika ng partikular na lugar. Halimbawa dito ay pinaghalong salita ng Tagalog at Espanyol, ang Chabacano, halong African at Espanyol, ang Palenquero, at ang halong Portuguese at Espanyol, ang Ano Bonis. Mga halimbawa ng Creole. Mi nombre, ang ibig sabihin ay ang pangalan mo. Di donde, lugar to, taga saan ka, ang ibig sabihin. Buenos dias, magandang umaga. Buenas tardes, magandang hapon. Buenas noches, magandang gabi. Register, minsan sinusulat na register. Ito ay variety ng wikang espesyalisadong ginagamit ng isang particular na domain. Ito ay may tatlong uri ng dimension. Una, field o larangan.
Ang layunin at paksa nito ay naaayon sa larangan ng mga taong gumagamit nito. Pangalawa, mode o modo, paraan kung paano isinasagawa ang uri ng komunikasyon. Pangatlo, tenor. Ito ay naaayon sa relasyon ng mga nag-uusap. Mga halimbawa ng register, mga salitang jejemon, mga salitang binabaligtad, mga salitang ginagamit sa text, mga salitang ginagamit ng iba't ibang propesyon gaya ng mga doktor. Ang wika ay makapangyarihan. Ito ay nagsisilbing tulay tungo sa pagkakaunawaan at nagbibigay ito ng kapayapaan at katahimikan. Pero ito rin ay pwedeng magdulot ng polarisasyon o ang pagtanaw ng iba't ibang bagay sa magkakasalungat na paraan na pwedeng lumikha ng hidwaan dahil sa maling paggamit ng mga salita. Tunay nga na ang wika ay buhay. Bilang ang wika ay bahagi ng bawat bansa at pamayanan, sinasaklaw din ito ang kultura, pamumuhay at kasaysayan ng mga taong naninirahan dito. Ang pagkakaiba-iba ng mga pagbigkas sa mga salita ay nahahati sa iba't ibang kategorya ayon sa pagkakagamit nito. Ang 8 uri ng variety ng wika ay mahalagang malaman upang matukoy kung paano naiiba ang pagtanggap at paggamit ng iba't ibang uri ng tao sa mga wika at salita. Tandaan, ang pagkakaiba o variety ng wika ay maaaring maging daan ng pagkakaunawaan at pagkakasalungat ng mga taong gumagamit ng wika. Ang mahalaga ay matutuhan ng bawat isa na galangin ang pagkakaiba dahil salamin ito na ang wika natin ay mayaman at dinamiko. Lingwistikong komunidad. Ang wika ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang lugar. Ito ang nagiging tatak sa pagkatao ng isang nilalang kung saan siya naninirahan. Lingwistikong komunidad, Chorya, termino sa social linguistics na tumutukoy sa isang grupo ng mga taong gumagamit sa isang uri ng variety ng wika at nagkakaunawaan sa mga espesipikong patakaran o mga alituntunin sa paggamit ng wika. Nagkakasundo ang mga miyembro sa kahulugan ng wika at interpretasyon nito, maging ang kontekstong kultural na kaakibat nito. Talasalitaan. Ayon kay Yule, taong 2014, ang wika at pamamaraan ng paggamit nito ay isang forma ng panlipunang identidad at ginagamit, malay man o hindi, upang ipahawatig ang maging palatandaan ng pagiging kasapi ng isang tao sa isang tiyak na grupong panlipunan. Sociolinguistics, pag-aaral ng wika na may kaugnayan sa panlipunang mga kadahilanan, kabilang ang mga pagkakaiba ng mga regional, class, at occupational dialect, mga pagkakaiba ng kasarian at bilingualism. Mga ilang wika sa komunidad sa Pilipinas. Bicol. Ang mga wikang Bicol ay mga wikang Austronesiano na ginagamit sa Pilipinas, tangi sa tangway ng Bicol sa silangan ng Pulo ng Luzon, sa Pulo ng Catanduanes, Burias, at sa lalawigan ng Masbate. Bicol. Naga ang isa sa halimbawa nito. Ang gitnang Bicol ay ang pinaka sinasalitang wika sa rehiyon ng Bicol sa Timog Luzon. Ginagamit ito sa hilaga at kanlurang bahagi ng lalawigan ng Camarines Sur. Sa ikalawang distrito, pangkinatawan ng Camarines Norte, silangang bahagi ng Albay, hilagang silangang bahagi ng Sorsogon, sa bayan ng San Pascual sa Masbate, at timog kanlurang bahagi ng Catanduanes. Nakabatay ang pamantayan nito sa dialektong sinasalita sa bayan ng Kanaman. Mga halimbawa: Magayon, maganda, marinsalun, makulit. Ligaynon. Ang wikang Ilonggo ay tumutukoy sa wika at kultura na may kaugnayan sa Negros Occidental, Bacolod, Iloilo at Capiz. Kilala rin sa tawag na wikang Hiligaynon. Ginagamit rin ito sa mga grupo ng isla sa Panay at probensya na rin tulad ng Capiz, Antique, Aklan, Guimaras at mga parte ng Mindanao tulad ng Coronadal, Timog Cotabato, Sultan Kudarat at gayon din ang malalaking parte ng Hilagang Cotabato. Meron itong mahigit 7 milyong katao sa loob at maging sa labas ng Pilipinas na bihasa sa wikang Hiligaynon. At ang karagdagang 4 na milyong katao naman na marunong nito at karagdagan lang sa kanilang lingua franca. Kabilang ito sa pamilya ng wikang Bisaya
na kung saan ay kabilang din ito sa mga pangunahing dialekto ng Pilipinas. Mga halimbawa, maayong aga, maayong gabi, magandang umaga, magandang gabi. Waray, ang winaray, winaray, waray-waray o waray, karaniwang binabaybay bilang waray, tinutukoy din bilang winaray o liin ate sa Marnon. Ay isa sa wika sa mga lalawigan ng Samar, Hilagang Samar, Silangang Samar, Leyte at Biliran sa Pilipinas. Ang pangkat ng mga wikang waray ay binubuo ng waray, waray-sorsogon at masbate-sorsogon. Bisakol ang tawag naman sa mga wikang waray-sorsogon at masbate-sorsogon dahil komplementaryo sila ng mga wikang Bisaya at Bicolano. Lahat ng wikang waray ay kabilang sa grupo ng mga wikang Bisaya at may kaugnayan sa mga dialektong Hiligaynon at Masbateño. Bagamat may pagtatalo, ang Samarnon-Linete ay tinatawag lamang na waray dahil iisa lamang ang kanilang lingwahe na sinasalita. Gayunpaman, nagkakaiba naman sila sa mga ideya at proposisyon at konstruksyon ng pangungusap. Dahil doon ay may tinatawag na Samarnong waray at Lineteng waray. Kahit pa na may pagkakaiba ang dalawang ito, nananatili pa rin ang kanilang wikang waray bilang pangunahing wika sa mga probinsyang ito. Ito ang iba pang wika sa komunidad sa Pilipinas. Cebuano. Ang wikang Cebuano ay isang wikang Austronesyo na sinasalita sa Pilipinas na humigit kumulang 33 milyon tao at nasa ilalim o kasapi ng pangkat ng mga wikang Bisaya. Ito ay may mga pinakamalaking bilang ng katutubong mananalita sa Pilipinas, kahit na ito ay hindi formal na itinuturo sa mga paaralan at pamantasan. Ito ang katutubong wika sa gitnang Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Nanggaling ang pangalan ng wikang mula sa pulo ng Pilipinas ng Cebu, na hinulapi sa Kastilang ano, nangangahulugang likas o isang lugar. May 3 letrang kodigo ito sa ISO, 639, ikadalwa ng SEB. Ngunit walang ISO 639, una na 2 letrang kodigo. Mga halimbawa, usa, isa, duha, 2. Ilocano. Ang Iloco ay nasa pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ang wikang gamit, lingua franca, ng halos kabuuan ng Hilagang Luzon, lalo na sa rehiyon ng Ilocos, sa lambak ng Cagayan at sa maraming bahagi ng Abra at Pangasinan. Marami ring mga nagsasalita ng Ilocos sa Nueva Ecija, Tarlac, Mindoro at isang lalawigan sa Mindanao. Tinatayang may mahigit na 9 milyong gumagamit ng wikang Ilocos sa Pilipinas. Mga halimbawa, napintas, maganda, na punga o nasantak. Naimas, masarap. Mga halimbawa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Maupay nga. Nakakaintindi ka ba ng waray? Nakakaintindi o nasabot ka rin ba winaray? Kapampangan. Ang wikang Kapampangan ay isa sa pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ang pangunahing wikang ginagamit sa Pampanga. Ang naturang wika ay tinatawag ding Pampango, Kapampangan niyan o Pampanguenyo at Amanong Siswal. Mga halimbawa, saan, nukarin. Etimolohiya. Ang linguistiko ay ang pag-aaral sa wika ng tao at tinatawag na isang linguista na mga dalubhasa dito. Ang pamayanan o komunidad ay pangkaraniwang tumutukoy sa isang unit ng panlipunan o pakikipagkapwa na mas malaki kaysa sa isang tahanan, mag-anak o pamamahay na may pinasasaluhang karaniwang mga pagpapahalaga at may matibay na pagsasamahang panlipunan.